Napahiga sa kalsada ang senior citizen na yan matapos makipambuno sa lalaking humablot ng kanyang kwinta sa Cagayan de Oro City. Tumakas ang kawatan kasama ang rider ng motorsiklo. Nahuli kalaunan sa isang drug bypass operation ng rider. Patuloy namang tinutugis ang kanyang kasabwat. Isang bagong silang na sanggol ang isinilid sa eco bag para ipuslit mula sa isang ospital sa Pampanga. Ang suspect nawalan umano ng anak kaya nagawa ang krimen. May report si Ian Cruz. Palabas na mula sa isang ospital sa Mabalacat City ang babaeng ito nang makuhanan ng CCTV. Bitbit niya ang isang eco bag na ang laman, bagong silang na sanggol na kanyang dinukot. Ayon sa Mabalacat City Police, natutulog ang mga magulang ng sanggol nang kidnapin ang kanilang anak. Tulog yung mga tao sa kinuha niya, binitbit niya. Actually may nakakita akala naman nila na kamag-anak. Kasi yun nga, nung gabi nga na yun, inanggaling na doon yung matanda, nakipagkwentuhan, tapos nagawa niyang buhatin yung bata. Makala mo talaga kamag-anak nila. Naaresto kalaunan ng suspect sa bayan ng Magalang. Ligtas ang sanggol na naibalik na sa kanyang pamilya. Kami po yung magulang ng bata at nagpapasalamat po kami. Base sa investigasyon, dating OFW ang suspect. Wala lang po, na-depress lang po ako na wala po yung anak ko. Postpartum depression, sa depression niya na gano'n, pagkawala ng anak niya, gusto lang niyang parang palitan yung anak niya. Maharap siya sa reklamo. Iniimbestigahan din ang mister ng suspect dahil sa posibleng pagkakasangkot nito sa kidnapping. Inaalam pa ng pulisya kung paanong nakalabas ang ospital ang suspect kasama ang sanggol at kung may pagkukulang ba sa seguridad ang ospital. Ian Cruz, GMA News. Dead on the spot ang isang babaeng rider matapos magulungan ng truck sa Amlan, Negros Oriental. Sa investigasyon ng pulisya, nag-overtake ang rider sa truck habang nasa tulay. Pero nasagi raw ng gulong nito ang bahagi ng tulay kaya tumilapon sa direksyon ng truck. Nakaladkad pa ang biktima bago tuluyang huminto ang truck. Sa pahayag ng truck driver sa pulisya, hindi nito nagawang ihinto ang truck dahil sa bigat na mga karga nito. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver habang iniimbestigahan ang insidente. Nasawi naman ang isang lolong nagbibisikleta sa Lawag City matapos mabangga ng SUV. Sa lakas ng impact, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Naitakbo siya sa ospital pero nasawi kalaunan. Sumuko sa pulisya ang SUV driver. Day 18 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alam at otorisado raw ng BC ang lahat ng nangyari sa confidential funds ng kanyang opisina, sabi mismo ng kanyang Deputy Chief of Staff. May report si Joseph Moro. Mr. Antonio, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund. Yes. At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Yes. Yes. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba? Yes. Okay. You will agree with me, this whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Honor, Duterte. please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Sa pagsalang ng ikalawang hostile witness ng prosekusyon na si Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, lumabas na nakapirma siya sa mga dokumentong isinumite sa COA para sa liquidation ng confidential funds na may kabuang halagang ₱250 milyong. Puna ng prosekusyon pabago-bago ang paliwanag ng OVP sa COA kaugnay sa pinagkagastusan ng ahensya. There were four explanations. There were 4 explanations for the same fund. Yes. 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 You will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Move to strike the scam. So stricken off the record. Pagkaman pinalis sa record ang mga inireklamong salita, may pahabol na paglilinaw sa testigo. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorize ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AUM, Notice of Suspension at Disallowance?
None, Your Honor. Lahat alam niya at inauthorize niya. Yes, Your Honor. Tinanong din siya kung bakit ginamit ang confidential fund sa pagbili ng gamot at pagkain, gayong may regular fund naman ng OVP para rito. Niwala ring resibo kundi acknowledgement receipts lamang. The explanation that was provided to me, ma'am, was that binigay po ang pera directly doon sa mga informants and agents, and the informants and agents na po yung bumili ng mga medical and food supplies. So, it's the acknowledgement receipt which is the proof of the release of the funds to the informants or the agent. Nasaan naman daw kaya ang mga computer at lamesa na binili gamit ng confidential funds sa halagang 3.5 million pesos? Considering that these are procurements for confidential activities, no, ma'am, I would have no personal knowledge on where these items are. Binigay din yung pera sa informant, quote-unquote, that's your wording, para bumili siya ang bibili ng shares at yun yung bayad sa kanya, quote-unquote. Yes, that's based on the information provided by the security officer. Nabanggit na naman ang security officer na si Colonel Raymond Dante Lachica. Kanina nakausap siya ng GMA News. Tumanggi siya magbigay ng pahayag on cam pero sabi niya handa siyang humarap sa Senate Impeachment Court kung ipatatawag. Kailanman hindi raw siya tumanggi magpakita o tumistigo. Handa rin daw siyang sabihin ang totoo nang naaayon sa batas sa security restrictions. Bilang miyembro ng Philippine Army, sumailalim na rin si Lachica sa investigasyon ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ng issue pero itinigil na nila ang investigasyon. Ni-recommend natin to for termination and conclusion to avoid itong duplication of functions. Particularly since itong Office of the Ombudsman has already taken yung cognizance of the complaints. Mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan, para magastos itong confidential funds. Joseph Morong, GMA News. Hanggang labas na ng emergency room sa San Lazaro Hospital sa Maynila ang pila ng mga nangangambang may leptospirosis. May report si Marizo Mali. Naiyak sa takot si Nanay Lolita habang nakapila sa San Lazaro Hospital. Noong 2021 kasi, namatayan siya ng anak dahil sa leptospirosis. Ngayon, tingin niya, tinamaan din ng sakit ang apo niyang naninilaw na ang mga mata matapos maglaro sa baha. Saway ako ng saway, ayaw nila ako pakinggan. Nangangali yung galito niya yung paa, tapos dura siya ng dura. Nangyari na po sa ano ko, kaya yun, natatakot na talaga ako. Hindi ko na talaga makakayanan pag nangyari pa yan. Ilan lang sila sa mga nakapila sa fast lane ng mga suspected leptospirosis cases sa ospital. Sa dami, umabot na sa labas ng emergency room ang pila. Okupado na rin ng mga may leptospirosis ang buong emergency room para mapagkasya mga pasyente ang ilan sa folding bed na nakahiga. Sobrang sikip na po ng dibdib ko, tapos hindi na po ako nakakahinga. Tapos ang sakit na po ng binti ko, hindi na po ako nagkano nakakalakad. Bagsak na. Dahil sa dami na rin po ng mga pasyenteng may severe leptospirosis, ay kinailangan na pong buksan ito 24/7 mula noong linggo para matugunan kaagad ang pangangailangan ng mga pasyente para sa dialysis. Umabot na sa 135 ang admitted leptospirosis cases sa San Lazaro Hospital. Mas mataas yan sa 131 na naitala sa ospital sa parehong panahon noong 2025. Hindi pa to ang peak ng leptospirosis kasi tinitingnan namin na ang incubation period ng leptospirosis is between 2 days up to 30 days. Nakikita namin na ang magpipik ang leptospirosis surge is during the first 2 weeks. So ang ika 2 weeks pa niyan is August 31. Mula naman itong August 10, umabot na sa 6 ang nasawi sa ospital dahil sa sakit. Ang Department of Health handa naman daw sa paglobo ng leptospirosis cases at pinaiigting na ang kanilang referral system. Kami rin ay nakikipag-usap sa mga pribadong ospital na kapag talagang may surge ay gamitin yung kanilang supposedly 10 to 15% na no balance bill bed. Meron tayong 3.1 million capsules na available. Mariz Umali, GMA News. Natagpuan na ang labi ng batang nadulas at nahulog sa Bagbag River sa Bulacan habang namumulot ng suso.
Isang binatilyo naman na naligo sa Baseco Beach sa Maynila ang natagpuan ding walang buhay sa Navotas landfill. May report si Danuting Kungko. Sorry. Ang bata mo pa. Hindi na kita makikita sa paglaki mo. Labis ang hinagpis ni Roslyn nang malamang wala na ang 13 anyos niyang anak na si Romel. Natagpuan ang katawan niya sa Navotas landfill na boundary na ng Obando, Bulacan. Sana bigyan mo ko ng lakas na matanggap ko lahat. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala. Tiyatapangan ko lang, Mel. Bigyan mo ko ng lakas, Mel. 7 araw na hinanap si Romel matapos maligo sa dagat sa bahagi ng Baseco Beach sa Maynila noong August 16. Kasama niya noon ang kanyang kaibigan na nakaligtas. Si Romel inanod ng alon. Una nang sinabi ng mga otoridad na bawal maligo sa Baseco Beach. Kahapon na ihatid na sa kanyang huling hantungan si Romel sa tulong ng Manila LGU. Habang namumulot naman ng suso, nadulas at nahulog sa Bagbag River sa Kalumpit, Bulacan ang 8 taong gulang na si Ran nitong linggo. Halos 3 araw siyang hinanap. Kaninang madaling araw, lumutang ang kanyang labi sa coastal area ng Barangay Masukol sa bayan ng Paumbong. As per reported po sa aming hotline na mayroon nga daw pong lumulutang na bata at ang sabi din po ng concerned citizen natin na hanggat maaari ay mapuntahan na agad dahil malakas po ang alon po doon sa area. Idiniretso ang labi ni Ran sa punerarya sa Kalumpit kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang. Manood ko lang ng kaunti sa video. Ayaw ko mapanood kasi hindi ko kaya. Kwento ni Rolando, hindi nila napansin na nakalabas si Ran nung nakitira sila sa bahay ng kanyang ate dahil mataas na ang tubig sa kanilang lugar. Hindi kasi kami sanay na wala yung anak namin. Talagang pag-uwi ko yan. Kapakalambing niyang bata na yan. Nakuha ko po siya. Danuting Kungko, GMA News. Aktor na si Nino Mulak inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office kasunod ng kinasangkutang aksidente sa Antipolo. Inilagay rin ng LTO sa alarm status ang kanyang sasakyan at inatasang isuko ang kanyang driver's license na isa sa ilalim sa 90-day preventive suspension. Sa gitna niyan, inako ni Mulak ang responsibilidad sa pangyayari. Nakatulog daw siya habang nagmamaneho dahil umano sa napaka-demanding at nakakapagod niyang schedule. Hindi naman daw excuse ito dahil nagresulta ang kanyang pagkatulog sa aksidente. Humingi siya ng paumanhin sa mga naapektuhan. Patuloy raw ang kanyang kooperasyon sa motoridad para maresolba ang nangyari. 29 na estudyante sa Santo Tomas, Davao del Norte na ospital matapos sumakit ang tiyan, magsuka at mahilo sa kinain nilang binignit at ininom na gulaman mula sa kantin. Sa investigasyon ng pulisya, nagpabili ng puting asukal sa tindahan sa labas ng paaralan ng tindera na naghanda ng mga pagkain. Pero sa halip na asukal, pinaniniwala ang bleaching powder ang naibigay sa kanya. Tumangging magbigay ng pahayagang pinagbilhan ng asukal. Ang naghanda ng pagkain, sinabing hindi niya alam na bleaching powder ang naibigay sa kanya. Darlene Kai, GMA News. Kapos ang primetime king Ding Dong Dantes na prank ng The Master Cutter Kids na sina Sheila Stevens at Erica Laude. We asked him, what's like your biggest fear or greatest fear? Tapos sabi po niya sa akin, I hate rats. What if bibili po ako ng rat? I will never forget you. Hold on to your phone! We are going home. Dedicated sa Pinoy culture and attributes ang DreamWorks animated film na Forgotten Island. Kaya ang lead characters nitong sina Pinay Hollywood actress Liza Soberano at Filipino-American multiple Grammy winner Her, buong pagmamalaki. I feel like Filipinos, when we watch it, will be able to like identify that and be like, oh my gosh, they know us, they see us, they care about us. Excited naman si Her na makita ang magiging reaksyon ng kanyang nanay. I cannot wait to see her face though. I know she's gonna cry. Kasama nilang humarap sa media conference ang mga direktor nilang sina Joel Crawford at Januel Mercado na may Filipino roots din. Athena Imperial, GMA News.
Gawing lungga for a day or two ang pinakamalaking kuweba sa Pilipinas na matatagpuan sa Calbiga, Samar. Pwede kasi ang camping sabay sa cave exploration. G tayo dyan sa report ni Darlene Kai. Na para bang sinaunang tao yan sila, naranahan sa lilim ng isang kuweba. Kaya mo bang mag-camping sa gitna ng gubat at i-explore ang kuwebang napakalawak? Mararanasan yan sa Langon Gobingob Cave sa Calbiga, Samar na bahagi ng Samar Island Natural Park. Ang pinakamalaking kuweba sa Pilipinas. At sa loob ng 2 araw, ang grupo ni Villafañe sumubok sa kakaibang cave exploration. 12 p.m. malamig na siya hanggang sa Bokang Liwayway. Okay na yung temperature. So far nga, mas maganda nga yung tulog ko doon. Sobrang laki niya. It's first time na nakakita ko ng sobrang kalaki na cave. Sa loob nito, iba't ibang rock at limestone formation ang atraksyon. Pwedeng ma-explore ang magkakarugtong na lagusan, pati na ang mga mas maliliit pang kuweba sa loob. Pumasok na kami doon sa Lower Langon Chamber. Yun yung may river part ng kuweba. Sobrang dilim doon, as in. Bago marating ang mismong bunganga ng kuweba, 3 oras na hike ang iindahin. Nakakauhaw pag mag-hike papunta doon. Tapos malayo, mainit pa. The challenging part is yung changing elevation kasi pababa, pataas, yung type of trail. Hindi basta-basta mapapasok ang kuweba na kanlungan ng iba't ibang uri ng hayop at organismo. Kailangan may kasamang local cave masters at limitado ang bilang ng bisita para hindi maistorbo at mapangalagaan ang ecosystem. How big it was, sobrang majestic ng cave na parang cathedral, na parang simbahan siya na hindi mo ma-explain na sobrang laki niya. Darlene Kai, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.